Luke chapter 17 verses 1 to 4. Jesus said to his disciples, "Things that cause people to sin are bound to come, but who to that person through whom they come? It will be better for him to be thrown into the sea with a millstone tied around his neck than for him to cause one of these little ones to sin. So watch yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in a day, and 7 times comes back to you and says, 'I repent,' forgive him." The word of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This passage teaches us about sin and forgiveness. The Lord give us a woe against those who brings temptations to sin and teaches that we must forgive those who sin against us. Dahil tayo po pinatawad lagi ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya dapat po ay magpatawad din tayo. Kalimutan man kung may nagkasala sa atin. Yes, sa una medyo masakit, but if you always pray, magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, at itaas sa Panginoon ang mga sakit o galit natin sa mga nagkasala sa atin, ito po'y mawawala dahil mangunguna sa atin ang banal na Espiritu Santo na ang tinuturo sa atin ay ang pag-ibig na galing sa ating Diyos, na ito rin ay ibibigay mo sa iyong kapwa, na itinuturo sa atin ang pagkapatawad. Amen. And Jesus also warns us not to be the cause of another person's fall. Lalo na ang mga mahihina pa sa pananampalataya. Nagbabala sa atin ang Panginoong Hesus laban sa pananakit o pagbagsak ng iba. At sinabi ng Diyos na pananagutan natin na kapag tayo'y naging hadlang o naging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa, ganun din bilang magkakapatid kay Kristo, may tungkulin tayong sawayin at akayin sa tama ang nagkakamali. Ngunit, hindi para husgahan, kundi para sa kailang ikabubuti. Dapat ay ipakita natin ang ating pag-ibig habang siya ay ating itinutuwid o pinapangaralan. Be compassionate. Nandoon dapat ang pag-ibig, hindi ang paghusga. Pagkapatawad na walang hangganan, ito rin ay tinuturo sa atin ni Jesus na ang pagkapatawad ay hindi dapat limitado. Unlimited, sabi nga. Kahit makailang ulit magkasala ang kapatid o ating kapwa, bataos pusong pagsisisi ay dapat pa rin siyang patawarin. You know, brothers and sisters, ako po yung na-overcome, masyado po ako na-overwhelm o humanga kay Erica Kirk. Siya po ay Charlie's wife. She said that she forgave her husband killer during her speech at his memorial service. Even though the killer never asked for her forgiveness, she still forgave him. So bakit kaya? Why did she do this? Erica also said, because my husband Charlie wanted to save young men, just like the one who took his life. And Erica said, I forgive him. Gusto ng kanyang asawa na si Charlie Kirk na maligtas ang mga kabataan at ito rin ang kanyang gagawin dahil kung ang gagawin niya ay gantihan o hindi patawarin ang taong pumatay sa kanyang asawa, ay alam niyang hindi rin siya patatawarin ng ating Diyos. At gusto niyang maisip ng taong ito ng pag-ibig ng Diyos ang laging manatili sa bawat isa. At ganun din upang pagkalooban tayo ng kapayapaan at kaligtasan at buhay na walang hanggan na ito rin ang ating maging lesson sa bawat isa. Kaya ito po ang lesson natin for today, maging maingat sa ating asal upang hindi tayo maging dahilan ng pagkakasala ng iba at matutong magpatawad gaya ng pagkapatawad ng Diyos sa ating lahat. Amen. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito sa iyong katuruan na muli aming pinagsaluhan. Father God in heaven, continue to bless us, O God. Continue to guide us, lead us, O Lord, upang kami din, Panginoon, ay mapatawad namin at mahalin namin aming kapwa.
Sa iyo muli ang papuri. To God be the highest glory. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Amen. To God be the glory.